Nagbabalik tayo para sa isang kwento, para sa bayan. So, pag-usapan naman natin ngayon yung paghahamon ni Lovely Granada kay BP Sara. Makatwiran ba ito? O may karapatan ba si Lovely Granada na maghamon ng debate kay BP Sara? O obligasyon ba ni BP Sara na makipag-debate sa isang ordinaryong mamamayan? But recently, Lovely, you challenged Vice President Sara Duterte to a public debate. Tell us the context of that. Ano ba yung kwento doon? Actually, so I've been making contents and I've been reacting to issues, right? So the DDS vloggers have been, telling me, oh, have a debate with me. They've been challenging me incessantly to have a debate with them, but I'm just... So, mag-isa lang ako. And then, marami sila. And, I have my job outside social media, so I can't really, have a debate with them one by one. So I said, okay, I'm gonna have Sara Duterte instead. Instead of you vloggers, I'm just gonna face VP Sara Duterte. Okay? Pag-usapan natin yan. Sa usapin ng legal at constitutional, walang obligasyon si BP Sara na makipag-debate kay Lovely Granada dahil ang mandate ng isang Vice President ay sa Constitution at sa mga taong bumoto sa kanya. Dahil ang tungkulin ng isang Vice Presidente ay magsilbi sa executive branch o maging part ng executive branch, no? At humalili sa presidente kung kinakailangan. So, sa madaling salita, sa legal na usapan, walang karapatan si Lovely na makipag-debate sa ating Vice Presidente. At wala ring obligasyon ang Vice Presidente na makipag-debate sa isang ordinaryong mamamayan. So, ganun lang kasimple yun. So, anong meron kung bakit naghamon si Lovely Granada? So, isa lang para sa akin, kapal lang ng muka. Dahil kung hindi kapal ng muka, di ba? At gusto lang niya maglabas ng kanyang opinion, pwede ka naman maglabas ng sarili mong opinion, di ba? Pwede kang maglabas ng sarili mong saloobin. At pwede kang magreklamo sa official, di ba, channel ng Vice Presidente. At kung gusto mong magreklamo, pwede kang mag-file ng petition or complaint. Ganun lang kasimple yun. Pero wala kang karapatang makipagdebate sa isang Vice Presidente. Vice versa, wala ring obligasyon ang Vice Presidente na makipag-debate sa isang katulad mo, Lovely Granada. Dahil ang meron ka lang, kapal lang na mukha. Ganun lang kasimple yun. Wala nang paligoy-ligoy. Diretso, kapal lang talaga ng mukha ang meron ka. Di ba? Dahil kung maglalabas ka lang ng opinion at maglalabas ka lang ng saloobin mo, di ba? Hindi mo kailangan maghamon ng debate. Dahil pag naghamon ka ng debate, isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto mo ng exposure, gusto mo maging viral, di ba? Gusto mo ng atensyon, di ba? Ganun lang simple yun. Walang iba. At magtapang-tapangan para makakuha ng reaksyon. So, madaling salita, clout lang ang hinahanap mo. Clout chaser ka. Kahit elected official si BP Sara, hindi pa rin niya tungkulin na makipag-debate sa isang katulad mo. Unang-una, wala kang legal authority. Wala kang mandate. Kaya kahit na ordinaryong citizen ang naghamon, hindi pa rin maganda yon na sabihin na makipag-debate ka sa akin. At tandaan din natin, ang debate challenge ay choice lang ng nagsasalita at hindi necessity. So, sa madaling salita, wala kang karapatan maghamon sa isang Vice Presidente. Ganun lang kasimple yun. Alam niyo mga kambing, punong-puno kayo talaga ng entitlement sa buhay. Alam niyo kung ang mga DDS naghamon sa nanay niyo kay Risa Ontiveros? Di ba? Dahil alam naman namin na yung mga nanay niyo at si Risa Ontiveros, kahit si Sas Rogando Sasot lang ang makipag-debate dyan, walang panama yan mga yan. Yung Risa Ontiveros o yung nanay niyo, walang panama yan. Pero bakit hindi sila naghahamon sa nanay niyo at kay Risa Ontiveros? Diba? Kahit alam naman nila na kaya-kaya nila yung nanay nyo at si Risa Ontiveros. Kahit si Sas Rogando lang. Bakit? Kasi marunong lumugar sila sa Rogando Sasot. Alam nila na wala silang legal authority at mandate para tahasang makipag-debate sa nanay nyo at kay Risa Ontiveros. Diba? Alam nyo kung ang mga DDS vlogger naghamon sa nanay nyo, baka kung ano-ano na pinagsasabi nyo sa kanila. Di ba? Baka kung ano-ano na paninira ng mga network sa kanila. Di ba? Pero ikaw, wala ka talagang karapatang maghamon ng debate sa Vice Presidente. Wala kang authority. Wala kang legal authority. Wala kang mandate. Ang meron ka lang, kapal na mukha. Ganun lang kasimple yun.